Ang tanong ng marami, bakit parang pamilyar ang mga pangalan na lumitaw kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na sabit sa flood control scandal? Si Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Joel Villanueva, una nang sumabit sa pork barrel scandal nung nakaraang dekada. Parang deja vu lamang. Ang dalawa sa kanila, dati na pong nakulong pero lumaya rin. Ang isa nga sa kanila, 2 beses pang nakulong. Konting background lamang po para meron tayong konteksto. Si Jinggoy Estrada, unang kinasuhan, inaresto at kinulong kasamang kanyang amang si dating Pangulong Estrada sa kasong plunder noong 2001. Sa testimonya kasi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si Chavit mismo ang naghahatid ng milyon-milyong pisong payola para sa huweteng at mga kickbacks at tobacco excise taxes kay Pangulong Estrada. At ang tumatanggap pa raw ng pera mismong si Jinggoy. Katunayan sa testimonya ni Chavit, si Jinggoy pa raw ang bagman at intermediary ni ERA para sa mga koleksyon. Gumulong ang kaso ng 6 na taon at nakulong ang mag-ama, una po sa Veterans Memorial tapos sa Tanay Rizal. At taong 2007, lumabas ang hatol ng Sandigan Bayan. Si ERA guilty ng plunder pero si Jinggoy acquitted dahil kulang daw ang ebidensya. Magtutuos muli si Jinggoy at ang Sandigan Bayan taong 2014. Kinasuhan si Jinggoy at ilan pang senador ng plunder ng pork barrel, yung Priority Development Assistance Fund. Ayon sa Ombudsman, may kuntsabahan si Jinggoy at si Janet Lim Napoles. 183 million pesos na pork barrel ni Jinggoy napunta raw sa mga ghost NGOs ni Janet Lim Napoles, kapalit daw ng 70 million pesos na kickback para sa senador. Nakulong muli si Jinggoy noong 2014 tapos nabigyan po ng piyansa. Enero 2024, na-acquit si Jinggoy sa kasong plunder pero convicted po siya ng 1 count ng bribery at 2 counts ng indirect bribery. Yun lang, inapela niya ang desisyon at nagbago naman ang isip ng Sandigan Bayan. Agosto 2024, makaraan ng ilang buwan, nag-full reversal ang Sandigan Bayan. Hindi na raw sapat pala ang ebidensya na tumanggap si Jinggoy ng suhol. Kaya po ngayon, burado na ang kasong yan pero meron pang 11 graft cases na kinakaharap si Jinggoy. Kakaiba naman po ang kaso ni Senador Bong Revilla. Gaya po ni Jinggoy, sabit siya sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. 223 million pesos daw ang kanyang pork barrel na pinadaan kay Napoles. Ang kapalit daw ay 124.5 million pesos na kickback. At gaya ni Jinggoy, kulong si Revilla sa PNP Custodial Center. Pero ito po, December 2018, kinonvict ng Sandigan Bayan ang Chief of Staff ni Bong Revilla na si Richard Cambe. Pero pinawalang sala nito si Revilla. Si Cambe raw kasi ang tumanggap ng mga kickback pero hindi raw napatunayan na napunta ang perang dumaan kay Cambe kay Revilla. Kaya't ang siste, si Cambe ang nakulong sa bilibid, si Revilla ay nakalaya. At kalaunan, si Cambe po namatay ng stroke sa bilibid sa kasagsagan ng pandemya. Pero ito po ang problema. Sa desisyon ng Sandigan Bayan noong 2018, sinabi po nito na kailangang ibalik ng mga akusado ang 124.5 million pesos na kanilang kickback sa National Treasury. 124.5 million. Kaya't hanggang ngayon po, sinusumbat ito ng marami kay Revilla na bagamat pinawalan siya ng Sandigan Bayan, hindi pa rin daw niya binabalik ang 124.5 million pesos. Ang pangatlong pamilyar na pangalan, si ngayon Senador Joel Villanueva. Kinasuhan po siya ng Ombudsman dahil sa anomalya sa 10 million pesos na pork barrel funds nung siya pa ay party list congressman ng SIBAC noong taong 2008. Gaya po ng ibang kaso ng pork barrel, napag-alaman po ng Ombudsman na ang pork barrel niya ay napunta lamang sa mga ghost projects. Ang mga projects di umano, mga agribusinesses sa Compostela Valley kung saan mga ghost beneficiaries daw ang umano'y nakinabang. November 2016, dinismiss ng Ombudsman si Villanueva sa serbisyo sa salang grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the service. May ganyan po kasing administrative na kapangyarihan ang Ombudsman. Yun lamang, nagkasundo ang mga senador na hindi ipatupad ang order ng Ombudsman. Ayon kasi sa Senado, walang kapangyarihan ng Ombudsman na parusahan ng mga miyembro ng Kongreso at Senado sa ilalim po ng Ombudsman Act of 1989. Ang Kongreso lamang daw po ang may karapatan at kapangyarihan na parusahan ang mga miyembro nito. Kaya't ayan po, mala deja vu para sa tatlong senador ng Republika. Ang tanong lamang,
Naulit man ang mga alegasyon at mga paratang, maulit lamang kaya ang mga resulta. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.